dito sa Cinema News Alert Weekend Edition, lahat huling-huli, walang mintis. Kaya makinig na at makiokray sa mga intriga, hot or not. Hot! Marian Rivera, certified na isa sa pinakasikat at important stars ng kanyang generation. In all fairness naman kasi, after her first teleserye sa kanyang istasyon, nasustain ng lola niyo ang following niya. Kaya look at her now. Bida na naman sa isang serye habang kaliwat kanan ng endorsements. Not Marian Rivera. Tinawag daw balisa na isda si Marina? Naku, nakakaloka naman ito. Napaka-harsh. Pero, itinanggi ng kampo ni Marian na sinabi daw ito ng baguhang star. Pero kung totoo na Marian ha, super hindi nakakatawa. Objectively speaking, kapag pinagtabi si Marina at si Jezebel na version mo, mas fresh namang di hamak ang itsura ni Marina. Natural. Lagi siyang nasa totoong seawater. Ikaw, parang laging nasa studio. Tapos, napapalibutan pa kayo ng mga seaweeds sa obvious naman na foam, no? Ay, nako. Hot! Regine Velasquez, matapos ang kontrobersyal na lipatan issues, in all fairness, baliksig lang career sa GMA7. Maliban sa Kim Samsun na gagawin daw niya, meron pa yatang isang kantahan show na gagawin ng Asia Songbird. Tarush! Go Ate Reg! Not! Regine Velasquez hindi pa nakaka-get over sa muntikan niyang paglipat sa ABS-CBN? Paano naman kasi? Sa noontime variety show na SOP kung saan habang kasama ang ABS-CBN star na si Judy Ann Santos, ay nagkamali ang Lola Regina sa pag-welcome kay Heart Evangelista. Ibig sabihin bagong kapuso, ang Asia Songbird. Iba ang ibinirit. Eto ang sabi niya, Heart Evangelista ang bagong kapamilya. At isa pang hot na talaga. Naku, si Jaya pa daw ang nagtama sa lola niyo. I didn't get to watch that. Aba, pero baka naman mas catchy lang yung kapamilya as a term, o diba? Anyway, eto naman ang sinasabi ni Eri kanina pa na Maldives, or should I say Maldives, segment namin on Blind Turn. To the max ang chika! Walang preno ang intriga. Kaya kung ayaw niyong mapag-iwanan ng mga latest issues sa showbiz, sama na sa biyahe nating lagi puno ng kontrobersyang nakakawindang Blind Turn. Tonight, patutunayan natin looks can be deceiving. Bakit? Dahil ang mga target ng Chismax natin ngayon, lahat maamong fez. Pero ang totoo, lahat nega. Gusto niyo silang makilala? Aba, hula-hula time na! Sino itong isang young star na kung titingnan nyo, parang ang sweet at may ka-love team na sikat din naman in fairness. Noong una, caring-carry kong bagets na to, pero sa dami ng chikang nakakarating sa akin, parang I don't like her na. Dati, naibalita ko sa inyo kung gaano kasumbongera sa manager ang babaeng itech. Akala nyo yun lang? Eto pa, mawindang ka. Dahil may bagong project ang young star na ito ngayon, super feeling superstar na rin daw ang atin nyo. Nako ha, minsan kasing in-invite siyang mag-guest sa isang show para rin sa kanyang ikabobongga ha. Aba, tumanggi ang atin nyo. Buti sana kung may sakit o lakad. Pero ang dahilan lang niya, wala lang. Hindi niya lang bet. At ang nagparating sa sisterly show, fan pa ni girl. Nako, iha, wala ka pa sa level ng stardom na pwedeng mamili ng shows, no? Baka ma-strike ka na ng lightning dahil sa pagka-F mo. As in, feeling. Next, eto naman, ang amo ng mukha. Kaya kahit sinong legendary female actress, pwede niyang i-portray dahil nga sa beautiful fez niya. Mula nang sumikat ang star na ito, maraming chismis ang kumakalat na lumaki daw kaagad ang ulo niya. As in ha, eto ang latest chikang nakarating sa akin. At super reliable ang source ko, kaya believe me mga friends. Nako, feeling daw ng artistang ito, hindi ko siya tinatawag na aktres ha, kasi di naman siya marunong umarte, no? Anyway, ang kwento, feeling daw niya, siya ang pinakasikat at importanteng artista ngayon. Ganon? Kaya kung magprimadonna sa taping ng show niya, to the max ha? At eto ang pinakang malala. Minsan daw, dumayalog ito sa mga kasama niya sa kanyang show na, wait, gayahin niyo ako ha? Ganito, hoy, kung gusto niyong magkatrabaho, maging mabait kayo sa akin. Oh, di ba?
Finally, mula sa dalawang girls, eto naman ang lalaki. Pero super amo ng fest talaga nito. Isa yata siya sa may pinakang gwapong fest sa showbiz na nakita ko. Mga ilang buwan nang nakakaraan ng aktor na ito ang maituturing na hottest item sa showbiz. As in lahat pinagkakaguluhan siya. Pero pagdaan ng ilang weeks, napansin niyo ba parang medyo nawala ng interes sa kanyang madlang people? Bakit kaya? Eto ang iniisip kong dahilan, mga friends. Karma. Dahil may itinatago rin palang kahitaran si Papa na kuminsan sa isang press con ilang press people ang sumubok mag-interview sa kanya. Alam niyo ba kung anong ginawa niya sa isang nagtanong na press? Binara ng lolo niyo. Nako, ang tanong, sino ka? At saan ka nagsusulat? Oh, di ba? May chosen people lang palang pwedeng magtanong sa kanya. Ay nako, mga friends kong press, kung ayaw magpa-interview, edi wag, hayaan nyo. Siya rin ang mangangailangan pagdating ng araw, no? Lalo pa ngayong ang dami nagsasabing kinakalawan na kaya yung acting niya. Oh, knows nyo kung sinet sila? Ay nako, beautiful and innocent faces. Isip-isip. Hanggang sa susunod, mga friends. This promises to be both a box office hit and hahakot ng awards in a major way. Sharon Cuneta celebrates her 30th anniversary in show business and her 20th year as a kapamilya. She makes a grand comeback on screen via Caregiver. Panoorin po natin ito. Megastar Sharon Cuneta sinagot lahat ng intrigang sumalubong sa pagdating niya mula sa London. Mula nang dumating sa bansa ang megastar from her 3-week shooting sa London ng Star Cinema's 15th anniversary offering, Caregiver, marami na ang nag-aabang sa mga sagot ng aktres sa mga issues involving her. Una, ang mga kontrobersiya kaugnay ng pagbabalik pelikula niya. Pinakamainit na dito ang kissing scene daw nila ni John Estrada. Ginulat ako! Si Direk tsaka si John. Sabi ko, Direk, Diyos ko, alam mo ba, lahat pag nininervous ako, lalo akong dumadaldal. Scary, di ba? Si Christopher De Leon po, 13 years naghintay bago ko nahalikan talaga sa madrasta. Sabi ko, si Aga, ending lang ng movie. Si Richard, alam naman ang tao, boyfriend ko, pero napaka-safe pa rin. Diyos ko po. Sabi ko nga, yung quote ako ng mga kissing scenes ng 1 year, in one sequence na wala. Ganito may dialogue pa yung pag ano tong nangyayari ito? Sabi ko. Tapos sinabi niya, cut! Direk! Pag gano'n ko, tumatakbo si Direk! Ay! Mawala niya! Sabi ko, John, talagang ay hirap. Hindi ako magkamali siya kahit for the movie lang. Tawa lang ako ng tawa sa kanya. Sharon also admitted na totoong duman siya sa butas ng karayom kay Direk Chito Ronyo. Walang star for all season sa kanya. Walang mega-mega. Which actually, no, truth be told, sa mga director namin, walang ganun eh. Pag nasa set kayo, it's understood the director's the boss. Pag trabaho na talaga, parang siyang teacher na terror. Manginginig ka, may iyak ka, dahil hirap na hirap ka. Pero pag pumasa ka, yung fulfillment mo, ang yabang mo. Bakit kaya niyo yun? So, at saka hindi siya heavy on praises. Pero may appreciation. Pero nahuli kita, di ka clap, Direk. Kahit pa nagkasakit siya sa hirap ng shooting nila abroad, walang pagsisisi ang megastar dahil primero klase daw talaga ang pelikulang ito na akmang-akma din sa 30th anniversary niya sa showbiz. Proud na proud ako sa pelikulang to. Parang ang feeling ko, I'm not just an actress in this movie. I am representing all the OFWs. Yun ang feeling ko, I made it my burden kahit hindi. Kahit feeling ko, kahit ang nilabigay sa aakuin ko para mabigyan ko ng justice at honor ang pelikulang to. 1,000% sinasabi ko lagi yan, ang in-increase ng respeto ko sa kanila. Walang panama ang hirap ng buhay ko sa hirap ng buhay na dinadanas nilang lahat. But the megastar was honest enough para sabihing pressured siya ngayon sa kalalabasan ng Caregiver as Star Cinema's 15th year offering. It's the most expensive of Star, and if you'll notice, it's really a lot of pressure on me. You know, it's a double-edged sword. Pag ikaw yung pangalan mo na Sharon Cuneta, yung Chito S. Ronyo film, parang yung buong mundo pasan mo kasi pag ito kumita, okay, pag hindi, tapos ang maliligayang araw na. Walang minutong dumaan sa pelikulang to na hindi ko nadama. Napakaganda ho ng pelikulang to. Hindi po ako mapapahiya sa inyo. I hope that you feel every beat of my heart when you watch this movie. Sana po panoorin niyo. Thank you. And on Sunday, the megastar Miss Sharon Cuneta will be on ASAP and The Buzz to launch the full trailer of her movie, Caregiver. Pero bago ng lahat ng yan, tomorrow, makakasama ng aking sister na si Tony Gonzaga, si Miss Sharon Cuneta para sa isang bonggang-bonggang chikahan sa Entertainment Live. Alright? We will be right back.